Hello fellow teammates! Ayan, meron tayo ngayong bagong vlog. Ito ang ating back ride tour. Kagagaling lang natin sa year-end party. And hindi ko dala kasi yung ating motor, kaya hailing apps grab bike tayo pauwi. And from our party, sumakay tayo pauwi sa ating tahanan using the Grab apps bike. So ngayon, bibigay namin dito, ipapakita yung mga dadaanan natin from Tuduk area where our year-end party was held. And as you can see, ayan, binabaybay po natin yung Tuduk, or before mas kilala na District 2 area. Papunta tayo ng highway patungong tunnel. Ito yung underground river tunnel na ginawa para mas madaling ma-access from District 2 to District 1. So ayan, palabas na po tayo patungo ng highway. And makikita ninyo, dire-diretso lang yan. Tutumbukin na ito yung ginawang Saigon Under River Tunnel. And mas mapapabilis pag ito yung ating access. Normally, walang walkway or walang hindi inaalaw yung maglakad dun sa tunnel. Kaya puro mga motorbike and cars lamang yung pwedeng dumaan dito. Kaya halika, samahan nyo ako. Ibibigay ko sa inyo yung ating back ride tour tong gabi na to. And enjoy watching, guys. Okay guys, ito, papasok na tayo dun sa bungad or yung bunganga nung Saigon Under River Tunnel. So, ito yung tunnel na ginawa nung year 2011 as sponsored by JICA o yung Japanese Loan Agreement sa mga infrastructure na binigay dito sa government ng Vietnam. So, ito, meron siyang dalawang way, yung papasok patungong District 2 to 1, and then yung another way from District 1 to District 2. So ito ngayon, papasok tayo patungong District 1. Ito yung tinatawag nilang East-West Highway, karugtong ng East-West Highway. Bali 2008 nung dumating ako dito, halos kasabay ito nung project ng East Bank Highway din na ginawa namin. But this time, different contractor yung gumawa nito and different project, but the same Japanese Loan Agreement project o ODA project. So ayan, binabaybay natin yung loob ng Under River Tunnel, meaning nasa ilalim po tayo ng Saigon River. So ito yung alternative route o path para maka-access ka doon sa isang city to or district to another district. Kasi marami naman mga bridges dito, like yung mga Tutem Bridges at saka yung Pumihong Bridge na famous dito. Pero ito yung isang alternatibong paraan. Pero yun nga lang, hindi siya pwedeng lakaran kasi puro mga sasakyan lang, mga cars and bikes yung pwedeng tumawid dito. So ito na, nakalagpas na tayo ng Saigon Under River Tunnel. Nasa District 1 area proper na tayo. So patungo naman tayo from District 1. Magkocross tayo dyan sa bridge na yan, yung Calmet Bridge, patungong District 4.
And ito yung mga regular way na mga dinadaanan ng mga nagmo-motorbike. So from this area, ayan, tatawid tayo. We will cross the Calmet Bridge and patungong District 4. Makikita nyo rito yung Tahu Bengue Canal. Ito yung isa sa mga project namin nung kaagahan ko dito ng 2008. Yung gilid niyan, yung revetment ng Tahu Bengue, in-improve namin yan. Ngayon, napakalinis na yan. So, ayan, cross na tayo ng District 4 through Calmet Bridge. And from District 4, dire-diretso lang tayo and babaybayin natin patungo naman ng District 7. Okay guys, ayan, dire-diretso lang tayo. Dito pa rin tayo sa District 4. Mapresko yung ambience paggabi. So gusto ko lang ihatid tong content na to para mabigay sa inyo yung night tour ng mga kalsada na dinadaanan along the way from District 2 Tudok area up to District 4 and going to District 7. So this same way na pinapakita ko sa inyo is the same path na dinadaanan ko rin pag gamit ko yung motorbike ko. And ito, nandito na tayo sa Kanhoy Street. So dire-diretso tong Kanhoy Street. We will going to cross another bridge. Ito yung madalas na bottleneck dito, yung Kanhoy Street. Kasi dito halos lahat dumadaan yung going through District 1 from District 4. So, ayan, ang presko ng hangin. Ito yung Saigon paggabi. So, makikita ninyo yung mga motorista. Time check, mga alas 7:30 na to, 7:30 p.m. nung nagbabike kami. And ayan, nagko-cross na tayo ng Kente Bridge. And pag-cross natin dito, ito na yung District 7 proper. So, medyo poker face lang tayo dito. Hindi na tayo pwede magsalita, kaya audio na lang ang parang pinaka-vlogging natin dito sa content na ito. Ayan, we're crossing the bridge now, papunta ng District 7. And pinakita ko sa inyo, ayan yung part pa rin yan ng Tahu Bengue. Ayan po yung, nandito na tayo, nakalapag na tayo sa District 7. Dire-diretso na tayo, halos kaunti na lang, halos papalapit na tayo dun sa apartment building na tinitira natin. Nowadays guys, very busy yung atmosphere kasi magte-Tet holiday. Tet holiday is Chinese New Year, another name for Lunar New Year dito sa Vietnam. And this is the longest holiday here in this country. Kaya marami mga restaurant yung bukas at marami mga tao because they always held this year-end parties sa lahat ng mga companies. So nagsasama-sama sila. So
just like the Christmas season sa ating mga Pinoy, sa kanila itong Lunar Theft holiday, yan yung pinaka most famous holiday nila. And sa culture nila, ito talaga yung binibigyan nila ng pansin at pinaghahandaan nila, kasi nagga-gather lahat ng family nila, nagbibigay sila ng mga lucky money as part of their tradition. Kaya napakaganda ng ambience pag mga ganitong season, January or February, normally yung Lunar New Year na yan na sineselebrate nila. Kaya ako nga, galing ako sa year-end party, nag-grab bike lang ako kasi delikado na rin na magmotor. Alam nyo naman yung ating mga kaibigang lokal, ang hilig mag-mot high bayo, ibig sabihin yung cheers, 1, 2, 3, puro inom ng beer. So medyo malalasing tayo, kaya I prefer na ito yung mode ng transportation ko pabalik. Kaya eto, binabaybay natin yung District 7. Ito yung mga inner street. Ang ganda, makikita nyo yung mga ilaw, mga tindahan na maliliit dito sa District 7 na ito. Ito guys, ito yung SC Vivo City, yung malaking mall dito malapit sa apartment building natin, a few blocks from our residence. So in a few minutes, mag-a-arrive na tayo. Paikot lang to, then dadaan siya ng Sky Garden, another apartment building. Yan kami dati nakatira din for 2 years. Bali dito siya bumabaybay sa likod. And ayun, halos malapit na tayo. Kaya sana guys, before we end this vlog, sana nagustuhan nyo yung content ko today na inatid ko sa inyo. Nag-try lang naman ako ng grab bike, and then I tried to video, pero hindi ko nire-recommenda to sa mga tao kasi delikado. Extra ingat lang, kasi nung ginagawa ko yung pag-video, medyo nasa likod ka, pero safe naman ako kay kuya dahil hindi naman siya ganun kabilis magpatakbo. Kaya na-enjoy ko naman yung back ride tour. Sana kayo din, after watching this vlog, please subscribe. Continue to support our family vlog videos by liking, commenting, and sharing to your friends and family. So sa susunod ulit, kaibigan, mga fellow teammates, always remember, teamwork makes the dream works. Bye-bye!